Magandang araw mga bata. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang alamat. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang malaman ang pagkakahulugan ng alamat, masusuri ang iba't ibang elemento ng alamat at maunawaan ang kahalagahan ng alamat sa Pilipinas. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ang salitang alamat ay panumbas sa salitang legendus ng wikang Latin at legend ng wikang Ingles na ang ibig sabihin ay upang mabasa. Isang mahalagang bahagi ng kulturang Filipino ang mga alamat. Kalimitan itong nagtataglay ng mga kababalaghan o mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang karaniwang paksa ng mga alamat ay ang ating katutubong kultura, mga kaugalian at kapaligiran. Ang mga elemento ng alamat ay maihahalin tulad mo sa mga elemento ng isang maikling kwento. Una dito ay ang tauhan. Ang mga tauhan ang nagbibigay buhay sa isang kwento. Maaaring maging mabuti o masama. May tatlong uri ang tauhan, at ang tatlong uri ng tauhan ay ang protagonista o ang bida sa isang kwento, ang antagonista o yung kalaban, at ang tauhang bilog. At ang tauhang bilog, ito yung tauhang nagbabago sa isang kwento. Dako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ay tumutukoy sa panahon at lugar kung saan nangyayari ang isang kwento. Maaaring sa panahon ng tag-init, tag-ulan, sa mga lungsod at sa mga lalawigan. Sunod ay ang banghay. Ang banghay ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mayroon itong 5 bahagi: ang simula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan, at ang wakas. Ang una sa banghay ay ang simula o ang panimula. Dito ipinakikilala ang mga tauhan, gayon din kung saan at paano nagsimula ang isang kwento. Sunod ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay ang panandaliang pagtatagpo ng mga tauhan sa kwento. Ang pangatlo at ang pinakamataas ay ang kasukdulan. Ito ang pinakamataas at kapanapanabik na pangyayari sa isang kwento. Dito nagaganap ang tunggalian ng dalawang magkaibang puwersa, ang protagonista at ang antagonista. Ang pang-apat ay ang kakalasan. Ito ang tawag sa parte kung saan unti-unting nag-aayos ang suliranin o problema at nagbibigay daan sa wakas. Dito malalaman kung matagumpay o ang pangunahing tauhan o hindi. At ang panglima sa banghay ay ang wakas. Ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento, kung saan ang kahihinatnan o resolusyon ng kwento ay maaaring masaya o malungkot. Dako naman tayo sa suliranin. Ito ay tumutukoy sa problema na haharapin ng tauhan sa kwento. Sunod ay ang tunggalian. Ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. At ang panghuling elemento ng alamat ay ang paksang diwa. Ito ay ang kaisipang iniikiran ng may akda. Karaniwan itong isang pangungusap lamang at ito ay direktang tumutukoy sa paksang pinag-uusapan. Hindi na kailangan pang banggitin ang mga tauhan, tagpuan o ang mga pangyayari sa kwento. Yun lamang ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!